Jordex, unahin ko at hindi pa siya nakakapagsalita kanina pa eh. Kuya Jordex, ikaw ang mauna, tigta 3 minuto. Start natin live show, go. Ba't ako? Ikaw na, Ilagay banatan mo mo na. lang ako sa uli. Kung si Kristo ay Diyos at siya ay may Diyos pa, ilan sila? Iisa kasi malinaw ayon sa sulat ni Pablo. Juan ang Diyos at saka sulat ni Pedro ni Lucas. Merong isa lamang na Diyos ang Ama at may isang Panginoon lamang ang Anak. So nakikita ninyo, ang doktrina ng Kristiyano na Katolisismo ay tama. May isang Diyos at yung tawag doon ay Ama. Habang may isang Panginoon, ang tawag doon ay Jesucristo, Anak. At mayroon ding isang Espiritu Santo, ang tawag doon naman ay Diyos na Espiritu. Ngayon nakikita ninyo, ang strawman kasi dyan, yung tinatawag nating kanilang konsepto, pinapakain nila sa atin na hindi naman yan ganyan ang konsepto namin. So ngayon kasi makikita ninyo mga kapatid na ang ideology o yung theology na na aral ng tinatawag nating si ventilasyon ay napakalayo. Bakit? Ang linaw sa Biblia, may isang Diyos lamang ang Ama, may isang Panginoon lamang ang Anak. So ibig bang sabihin, ang Ama ay hindi pwedeng maging Panginoon kasi Diyos lamang siya? Nakuha ninyo yung point ko? So ibig bang sabihin, ang Anak kasi Panginoon siya, hindi siya pwedeng maging Diyos kasi Panginoon lamang siya? Di ba nakita ninyo na? So ibig bang sabihin, pagtawagin natin yung Ama na Panginoon, mali na ito? Kasi Diyos lamang siya. Di ba nakita yun na? So kahit pa ang bata mauunawaan na ang sabi, ang Diyos at ang Panginoon, pagbanggitin mo ito ang tawag sa kanila, Panginoong Diyos. Ano ang nakita ni Juan? Sa lungsod, banal na lungsod, ang Panginoong Diyos. Hindi ba kasali doon si Kristo? Di ba nakita ninyo na? So, ibig bang sabihin, kung sasakyan natin ng argumento, may ventilasyon, nangangahulugan na ang Ama ay hindi pwedeng tawaging Panginoon kasi Diyos lamang siya. At yung Anak hindi pwedeng tawaging Diyos kasi Panginoon lamang siya. So nakikita ninyo ang argumento, napakahina. Oo, wala sa hulog. Oo, di ba? Thank you, thank you. Okay, next naman natin, si Kuya Robin. Maliwanag naman po eh. Hindi naman na po kailangan pagtalunan. Kasi kung meron kang utak at gagamitin mo ang mensahe ni Apostol Juan na pahayag ng Panginoong Hesus na naitala, sinabi sa kanya ni Hesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama." Kung si Kristo, pinakikilala niya na Diyos siya sa kanyang sarili at aakyat kami na Diyos o aakyat ako na Diyos. Malinaw po ang binabanggit sa talata. Si Apostol Juan na nagsulat ng Juan 20:17 ay si Apostol Juan din ang nagsulat. This is he of whom I said, after we cometh a man which is preferred before me, for he was before me. Ano daw? Tao. Hindi naman Diyos eh. Maging sa Biblia ng Katoliko, bagong tipang Katoliko, pahayag din ni Apostol Juan, mababasa natin ng ganito,
Pakinggan po ninyong mabuti para hindi kwento-kwento, hindi laway-laway. O, Biblia ng Katoliko. O, sinabi, kasunod kong paririto ang isang lalaki na lalong mahigpit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin, siya'y tao. O, maliwanag eh. Hindi kwento-kwento, hindi barbero. Yung pagkakabanggit diyan, anta, lalo ka na sa iyong pangunawa, di baguhin mo yung pangungusap ni Kristo, pabago mo yung sinulat ni Juan, aakyat ako sa aking Ama para maging Diyos, dalawa kaming Diyos, dahil ako ay kumikilala sa iyong Diyos at ako ay Diyos, aakyat pa ang isang Diyos sa iyong Diyos, sa aking mga Diyos. E di dapat ganon. Hindi naman na kailangan magpakilalang ako ay tao. Sasabihin pa ba niya na hindi ako Diyos? Tao nga eh. Pagka sinabi mo bang ikaw ay lalaki, sasabihin ko bang bakla ka? Lalaki ka nga eh. Maliban na lang kung hindi. Okay, next naman, si Kuya Antagonist. So, yan po ang aral ng mga walang theology, no? Ang babaw ng pagbasa sa Biblia, pagkakaintindi sa Biblia, ang babaw hanggang talampakan lang, walang mga theology kasi eh. Ano bang mission ni Kristo dito sa mundo? Pagpakilalang Diyos? Hindi. Parapat lang sabihin niya na siya tao because he needs to humble himself. Na-realize niyo yan? Ako, pinanganak ako sa isang pasungan, tapos ipakilala kong Diyos ako at you should kneel before me. Wala naman kaming doktrina na kontra na tao si Kristo. Kasi ang doktrina namin, si Kristo ay 100% human at the same time 100% divine. Because Jesus Christ needs to humble himself. He's just let his apostles tells us who he really is. Kaya sabi ng mga apostoles niya, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Tomas, siya ay Diyos. Hindi pwede sabihin ni Kristo na ako ay Diyos verbatim kasi nga it will contradict his mission to humble himself. May theology ba kayo na ganyan? Of course, Jesus is speaking in his human nature. Kasi may nature siya na human eh. In accordance with 2 Colossians chapter 2 verses 2 to 9. But it doesn't mean to say na sinabi niyang ako ay tao sa 1:8:40. Hindi na siya Diyos. But it doesn't mean to say na sinabi niyang may kinikilala akong Diyos. Hindi na siya Diyos. Nagtuturo nga siya eh. In other words, sabi niyang protestante na si James White, nakadebate ni ventilasyon, si Kristo, Kuya Anta, walang kakata na signal. ganito ang gawin. Singit ko lang, nagbilang pa naman si Manuscript, sabi niya, maski grade 1 daw makakabilang. Siyempre, grade 1 yung utak niya eh. Kasi nga, pilit niyong pinapasok ang mathematics sa theology. Mathematics and science cannot explain God. Tapos nagbilang pa, 1 plus 1, 1 plus 1. Theology nga eh. Study of God, tapos ipapasok mo yung mathematics. Mathematics has nothing to do with theology of the Trinity. In particular, huwag niyong bilangin yan kasi that is a divine mystery. Even mathematics and science cannot explain God. Binilang ko naman, ang klaro ng doktrina ng Trinity na in one God there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ay binilang, sabi niya, maski grade 1 daw, ay siyempre, grade 1 kayo, binilang nyo. Pinasok pa naman yung mathematics. Theology yan, hoy. That's philosophy. Okay, next natin si Kuya Contemporary, ang paksa natin. Kung si Kristo ay Diyos at siya ay may Diyos pa, ilan sila? Ayon kay Kadyo Ventilasyon ng INC Debaters. Ayan, hindi na dapat pang pagtalunan. Napakaliwanag naman eh. Ang sabi ng Kristo, aking Ama
aking Diyos. So makatwid may kinikilalang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, sasabihin ito ni Anta, it doesn't mean ka pa dyan, na hindi daw sinabi ni Kristo na siya'y hindi Diyos. Ay talagang hindi niya yun sasabihin, ni hindi yun maisusulat sa Biblia. Bakit? Sapagkat yung paniniwalang Diyos si Kristo, yan ay naimbento lang. Hindi tayo laway-laway lang, mayroong aklat, ito ay Apostles' Creed na isinurat ng paring Katoliko. Bakit ba hindi na ipahayag sa Biblia ang hindi Diyos si Kristo? Kasi wala namang paniniwalang ganun noon. Paniniwala lang yan nito. Ayan, pansinin natin. Thus, for example, it was not until 325 AD, 110 AD pa lang, tapos na Biblia eh. At the Council of Nicaea, that the church defined for us that it was an article of faith, ano daw? That Jesus is truly God. Inimbento lang. Ewan ko, nagtataka ko kay Anta, sabi niya, para sa kanila, yung pagkakilala sa tunay na Diyos, mystery. Hindi na ako magtataka. Misteryo sa inyo yan. Bakit? Sa tunay na lingkod ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinakilala ng Diyos sa kanila. Hindi na mystery yan, Anta. Sa bagay, sa inyo mystery, kasi hindi naman kayo yung pinahayagan ng katotohanan. Kaya mystery talaga sa inyo yan. Pero sa panig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maliwanag kung sino ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Maliwanag ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Ano pa nakatutuwang aral ng Iglesia Katolika? Ito yung aklat nila. Hindi tayo laway-laway lang eh. Katisismo. Sabi dito, si Maria daw, anak ng Diyos Ama. Ina naman siya ng Diyos Anak. Esposa, yung esposa, asawa yan eh. Esposa ng Diyos Espiritu Santo. Inimbento na naman ng mga Iglesia Katolika. Tingnan mo si Anta. Ayan, ipaliwanag mo ito, Anta. Yung mga pinagsasasabi dito ng mga aklat Katoliko, mas marunong ka pa ba sa mga gumawa ng aklat na ito na isa kang TikToker lang, Anta? It doesn't kapag nalalaman wala talagang babanggitin ganun. Bakit? Naimbento lang yan noong 395 AD. Napakaliwanag niyan. Kaya doon sa mga kaibigan nating mga Katoliko, umalis na po kayo diyan sa mga Katoliko sapagkat yan po ay hindi naghahayag ng katotohanan. Pagka hindi kasi katotohanan, alam nating hindi sa Diyos yun eh. Okay, huwag kayong bababa kasi may round 2 pa tayo, isang ikot pa para sa rebuttal. So next natin ay si user. Okay. Diyan po sa talata na 'yan. Masasabi po natin na si Kristo ay galing sa Diyos. Sabi po sa Juan 13:3, si Jesus nga ay galing sa Diyos at siya ay paroroon din sa Diyos. So, nung naganap na ni Jesucristo ang lahat ng bagay at siya ay umakyat na sa Ama at siya ay pinarangalan na ng Ama or niluwalhati. Sabi naman sa Mateo, wait lang, check ko lang. Hindi ka dinig kuya user pagka naka-exit ka sa TikTok Sabi naman sa Mateo 28:18, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So doon pa lang, dahil sa pag-ibig nga ng Panginoong Hesus, kahit binigay na sa kanyang kapamalaan ng Ama, iniwan niya ito upang ganapin at iligtas ang sangkatauhan. At pagkatapos niyang ganapin ito, inari siyang ganap ng Ama at ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kapamalaan, mapalangit man at sa lupa. At dito, mapapatalastas natin na Diyos siya at may mababasa rin na tunay na Diyos si Kristo sa 1 John 5:20 na letra by letra, sinabi doon ni Juan na tunay na Diyos si Kristo.
kung may magbabasa lang ng talata, pwede po bang pabasa, Kuya Jordex, kung may Bible po kayo? Hindi sila makakapag-open. Naka-live show tayo, Kuya Okay. User. Doon po mababasa na tunay na Diyos si Kristo. So kung tatanungin nyo po kung ilan yung tunay na Diyos dyan sa topic natin, ang Diyos ay iisa. Si Kristo at ang Ama ay iisa. At ang nakalagay sa Biblia, ang Diyos ay iisa. Hindi sinabing ang Diyos isa. Ang Diyos ay iisa. Iisa sa kalooban, iisa sa titulo, ngunit distinct person. Magkakaiba sila ng ginagampanan. Ang Ama ang naglikha ng sanlibutan, ang Holy Spirit ang nagpabanal sa anak at sa mga tao, at ang Panginoon ang Yung time na, so shoutout sa ating 63,000 viewers. Tsaka sa'yo, Kuya Nor. Yan, kamusta ka, Kuya Nor? Mamaya laro tayo. Next natin ay si Kuya Manuscript. At magandang gabi sa atin, no? Sabi ni Anta, it doesn't daw follow yung mathematics di umano. Bakit natin ipinipilit yung bilang? 'Di ba? Bakit natin ipinipilit sa kanya yung bilang? Doon kasi sa John 17:3 sa Greek, sabi doon, ton monon alitinon theon, or sa English, the only one true God. Kapag sinabi pa lang one kay antagonist, meron pang iba. Diba? Pagka sinabing yung one kay antagonist, meron pang iba. Yung one pala sa kanya, dalawa. Sablay. Diba? Kaya nga sabi nun the only one true God. Kapag sinabing one antagonist, wala nang iba. Isa lang. Wag mo nang ipilit. Yan sinasabi ko sa iyo Di ba? Ngayon, tama yung binasa ni Kuya Contempt kanina na inventong aral ngayon, ano ba sabi ng pari nila tungkol sa kay Kristo? Eto, Aklat Katoliko ulit. Sumasampalatayang isang katisismo. Ano sabi nung pari nila na si Socrates Villegas? Basa. Hindi gayon sa simula, oo, nasaksihan ng mga alagad ng mga kahangang-hangang gawa ni Jesus. Narinig nila ang kanyang pambihirang aral. Naranasan nila ang kanyang walang katulad na pagiging malapit sa Diyos. Ito na. Ngunit hindi nila inisip kailanman na si Jesus, ano daw hindi inisip ng mga alagad na si Jesus ay Diyos. Hindi talaga iisipin ng apostol na si Kristo ay Diyos. Bakit? Yung mga apostol, ang kinikilalang Diyos, yung Ama. Yung tunay na Diyos. Yung Diyos ni Kristo na Ama, yun din yung Diyos ng mga apostol. Kaya tamay nakasulat Sang-ayon kami dito sa sinulat ng pari mo na hindi inisip kailanman ng mga apostol na si Kristo ay Diyos. Bakit? Sa unang Korinto 8:6 sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Pipilit mo pang dalawa Kaya nga malinaw Sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Tapos ang laban. Tapos ang boxing. Di ba? Tapos sasabihin mo, Diyos si Kristo. Di ba? Talaga to si antagonist Ipipilit pa Kaya nga malinaw dyan sa John 17:3. Ton mo nun, alintinon tiyon, the only one true God. Pagka sinabing one, isa lang, anta, wag mo nang ipilit. Okay, next agad tayo kay Bro Wilbert. Kung si Kristo ay Diyos at siya may Diyos pa, ilan sila? Yan ang ating paksa ngayon. Shoutout sa'yo ka dyan, di ka makakakyat puno. Okay. Siguro na kaya namang problema ang ating mga kapatid na INC kasi unang-una hindi natin inaano na ang Diyos Ama at ang Kristo pag-iisa hindi ang paniwala namin hindi talaga yung magkahiwalay sila, magkaiba sila ng persona. Pero kasi sa 1:20:17 si Kristo kasi ang magpapakilala 1:1:18 si Kristo ang magpapakilala sa Diyos
Oo. Siya magpapakilala sa Ama, pero hindi necessarily na hindi siya Diyos. Kasi parang ganito yan, kung parang maintindihan nyo. Yung anak, sa isang kumpanya, may may-ari. Si Kristo, may anak yung may-ari. Yung anak ng may-ari, boss din. Pinapakilala niya sa empleyado niya, ang pinaka-boss natin, yung tatay niya. Siya ay boss ng mga boss. Kaya nga sabi natin, awit 136:2, magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Oo, kung papakilala mo yung siyempre, hindi mo, boss ka rin. Boss rin si Kristo eh. Pinapakilala yung anak, boss. Yung tatay niya, pinapakilala niyang boss. Kaya may sinasabi siyang mga pinapakilala niya tunay. Siya talaga ang pinaka-boss ng mga boss. Diyos ng mga Diyos. Kasi yung tanong, kung dadaanin natin sa mathematics, actually, pwede rin. Alam niyo kung bakit? Ito, bibigyan ko kayo ng ang pagbibilang sa infinite at magkaiba sa finite. Kasi pag sinabi mo, ito yung share ko sa inyo. Ang pagbibilang ng hindi siya 1 + 1 = 2. Kasi ang Diyos ay walang hanggan. Kung ang isang walang hanggan, idadagdag mo ng walang hanggan, infinity plus infinity. Hindi pwedeng 2 infinity. Hindi pwedeng dalawang walang hanggan. Yan masishare ko sa inyo. Ang walang hanggan, dagdagan mo ng walang hanggan ay walang hanggan din. Hindi pwedeng dalawang walang hanggan. Ganun ang pagbibilang, calculus yan. Infinity plus infinity equals infinity. Kung dadaanin mo sa mathematics, correct din sa mathematics. Kasi ang pagbibilang ng tao, mahirap kasi i-comprehend ng tao ang walang hanggan eh. O ang Diyos walang hanggan. Kaya hindi siya pwedeng walang hanggan, dagdagan mo ng walang hanggan, dalawang walang hanggan. Parehong walang hanggan 'yun. Hindi mahirap i-comprehend ng tao kasi ang walang hanggan, 'di ba? Parang universe, parang walang hanggan siya. May mga bagay na hindi mabibilang. Ganun ang pagbibilang dapat. Hindi siya elementary 1 + 1. Calculus siya. Tina-search sa calculus. Infinity plus infinity equals infinity. Ayan ang masasabi ko. Okay, salamat sa iyo, Bro Wilbert. Sa next na si Batang Cerelac. Kapag kumain ka ng Cerelac, sigurado, katoliko ka na agad. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, lalo-lalo na sa mga kaalim sa Iglesia ni Cristo. So, sa paksa lang tayo, hindi naman ako dito magbabardagulan dahil ayaw ko na ng ganun. Okay, dahil nasa paksa tayo, may supporting rin ako. At salamat sa Panginoong Diyos, nagkaroon po ako at ibinigay ng aking pinsan yung libro para sa mga ministro ninyong kulay itim. Maraming salamat sa Panginoong Diyos. At binasa ko to. Diba sa original ninyong 10 doktrina na nagsasabing dapat sambahin lamang ang Panginoong Diyos sa loob ng iglesia. Ito ang tanong ko. Babase rin ako sa numero 5. Kung sumasamba kayo sa Panginoong Diyos, bakit ang anghel at sugo ninyo na si kapatid na Felix Manalo ay iangat? Samantalang ang Kristong tao lamang sa inyo ay ibaba. Ito pa, pangalawang tanong. Binabase ako dito sa libro ninyo. Salamat sa Diyos at meron na akong ebidensya. So, ito pa. Di ba sa numero 7 sa libro ninyo na ang sino mang kaanib sa loob ng iglesia na nagsasabing Diyos si Kristo ay dapat itiwalag. Doon pa lang, sabi ko, grabe naman kung nagsasabi pa lang mga kaanib sa loob ng iglesia na Diyos si Kristo ay dapat itiwalag. So itong tanong ko, kung sumasamba kayo sa Panginoong Diyos, bakit nagkaroon kayo ng pagtitiwalag na ang iyong mga kaanib na dapat kung nagsasabi ng Diyos si Kristo? Kaya mga kapatid, lalo kay Robby at saka kay Manuscript, maraming salamat sa Panginoong Diyos, yung pinsan ko na supposedly ministro, na pinaalis ng kapatid na na Eduardo. Meron libro, ibinigay na sa akin. Kasi kung tutuusin, yung doktrina ninyong original na 10. Hindi hanggang ngayon, hindi pa ninyo nasasagot yan.
Ang pinaka-importante sa inyo, numero 1, numero 5, at numero 7. At yung mga iba ay medyo minor-minor lang yan. Kaya sana naman, isagutin ninyo ko ng maayos base po sa doktrina ninyo. Kaya nga dyan mismo sa paksa, ay bumabase po ako sa itim ninyong libro. May libro na ako. At hindi ko ibabagkita sa inyo dahil alam ko mawawasak ang doktrina ninyo mismo. Ako bumabase ako sa 10 ninyong doktrina. Maraming salamat po. Ayun, salamat sa'yo. Ngay itanim ninyo sa inyong puso. Puso, hindi sinasa isip, bro. Okay? Sinasa puso. So ngayon, kasi itong tinatawag natin pagka-Diyos ng ating Panginoon, may babasahin akong talata, Romans 8. Ito yung paborito nyo. Romans 8. Pero dito tayo sa 3. Diretso. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Ano? Mahina ang tao, kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong tao. Ulitin ko, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. So nakikita ninyo kasi mahina ang tao. Tapos nagsugo pa siya ng isa pang tao. Double kill pala yung Diyos na kinikilala nyo. So nakikita ninyo. So ibig palang sabihin kung hindi pala tunay o kung hindi tunay na tao si Kristo, ano siya, MCGI? So ibig sabihin dito sa talatang ito, pakinggan ninyo, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos, kaya hindi siya mahina. Ulitin natin kasi ang naunang talata, mahina ang tao. Ngayon nagsugo siya ng tao. Tao lang ba si Kristo? Kung tao lang si Kristo, isa din siya sa mahina. Tama ba? Tama. So ngayon sa 2 Korinto Kapitulo 3 talatang 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng banal na Espiritu ay sumasa inyo siya nawa. So ibig bang sabihin mali ito kasi tatlo ito, Trinidad. So wag natin gamitin ito. Burahin na lang natin kasi Trinidad to eh. Ito yung ginagamit ng Katoliko eh. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Yun, wala tayong internet kanina kaya naglag ang platform. So, mapapanood nyo ang replay ng ating live ngayon sa ating YouTube channel. Pakisubscribe na lang ako mga tropa. So, next na ay si Kuya Robin. Nakita nyo ba? Yan. So, dito na lang para medyo kita. Yan. Para makikita nyo. Yan oh. Oh. Sabi ni Anta, hindi daw mat. Ayan oh. Papakita ko sa inyo. 100% ang pagiging Diyos ng Ama. So, isa yon sa persona. 100% ang pagiging tao ni Kristo. Kaya hindi pwedeng maging 200% yan. Dahil iba ang Ama at iba si Kristo. Ano sinasabi nila Anta? Ito, mat o hindi mat? 100% ang Kristo na Diyos. 100% din ang Kristo na tao. O ilang porsyento yon? Sige nga, bilang kayo. Di 200. Meron ngayon silang problema dyan. Nawawala yung Espiritu Santo. Meron diyang question mark. Comment kayo dyan, comment. Ilan percent ang Espiritu Santo? Ilan?
Uy, ilan? Comment section, ilan? Gawin na nating 300. Yan. 300. So, hindi yan, hindi yan. 200 lang yan dito. Sorry. Yan, 200. Dito naman, gagawin natin ngayon yang 500. Kasi meron silang 300 na Espiritu Santo. Ayan. Okay? So, meron namang isang nagsabi kanina, meron bang boss, meron pang busabos. Uy, makinig ka mabuti. Aklat mo yan, Katoliko. Ang tatlong banal na persona ba'y ganap na magkakapantay sa isa't isa? Ang tatlong banal na persona ay ganap na magkakapantay sapagkat silang lahat ay parehong Diyos. Tapos sasabihin mo may boss, may isa pang boss, busabos. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo. Pag pinagsama-sama mo, isa na lang. Ngayon, ito Diyos mo. Yan, nag-isa na lang. Pambihirang unawa ninyo. Malabo ba yan? Ilan ng ama? Comment section, ilan ng ama? Siyempre, sasagot kayo ng isa. Ilan ng Kristo? Siyempre, sasagot kayo isa. Ilan ng Espiritu Santo? Sasagot kayo isa. Ilan ngayon yan? Isa? Pinaglololoko nyo yung mga tao. Ito Diyos mo, magkakasama sa iisa. Ano ba yung Kuya Robin? May pinakikita mo na yun? Censored ata yan. Pampasaya. Pangpasaya daw, sabi natin. Di ba? Makikita mo yung kaingutan, di ba? Sabi ko nga kanina, mathematics has nothing to do with our theology. Bakit nagbilang ka na naman, Robin? Di ba maintindihan? Simple English lang yan Mathematics has nothing to do with theology. Bakit nagbilang ka? Siyempre, INC very ingot. Tinutal pa naman yung 100%. Hoy, Diyos ko. Ang sinasabi na yung 100%, that is an idiomatic expression, meaning to say, complete, walang kulang. Real na human at real na God. Kaya, describe namin as 100%. That is an idiom. Double meaning. For example, 100% yan na Pilipino. Tinutal ba naman? Diyos ko naman, sabi ko ba naman, mathematics has nothing to do with theology. Nagbilang na naman siya. Sige, ulitin ko. Baka may magbilang na naman. Mathematics has nothing to do with theology. Yan, kalino. Sige, magbilang na lang tayo, no? Ito, open cam tayo. Sabi ni manuscript kanina, sinabi na nga na isa lang dapat wala nang iba. Ilan yung tagapagligtas ninyo? Isa, dalawa. Isang ginawa at hindi makapagbilang. Ilan yung Panginoon ninyo? Ilan yung sinasamba ninyo? Hindi din kayo makapagbilang. Pero kung sasabihin ilan yung Diyos ninyo, ay isa lang. Kasi nga nakasulat isa lang. Pero napakalino Isaiah 43:11. I am the Lord, apart from me there is no Savior. Ilan yung tagapagligtas ninyo? Di din kayo makapagbilang, no? Ilan yung Panginoon ninyo? Ilan? Hindi din. Ilan yung sinasamba ninyo? Sabi ni Kristo, isa lang yung dapat sambahin pero, kung ilan yung Diyos, ay bilang na bilang. Sabi pa, si Antagonas ay hindi magbilang. Hindi marunong magbilang. Lahat check. INC took exemption to this general rule. One Savior, one Lord, at isa lang yung sasambahin. Kasi nga, may nababasang talata na exemption to the rule. Si Kristo ay tagapagligtas, si Kristo ay Panginoon din, at si Kristo ay sinasamba din. Therefore, there is an exemption to the general rule. Pero sa one God, walang exemption. Bilang, ditso, bilang. Ilan yung Panginoon? Isang katutubo at isang ginawa. Ilan nga? Isang katutubo. Hindi, bakit di din kayo makapagbilang? Double standard kayo.
Ayan, magandang gabi ulit. Etong si Antano, gusto ko siyang supalpalin doon sa mga sinasabi niya tungkol sa ilan ang Panginoon. Sinasabi mo yan sa Iglesia ni Cristo, tinatanong mo kami ilan ang Panginoon. Kung ikaw kaya tanungin ko, ilan ang Panginoon ninyo? Kaya mo kayang sagutin yan? Dapat hindi ka magkakamali ng pagsagot mo. Kasi sa inyo, sa aklat ninyo, dito sa katisismo, nasagot na daw. Sige nga, comment ka nga. Habang may 2 minuto pa ako. Tingnan nyo. Ang kabulastugan ng Iglesia Katolika. Ang kauna-unahang misteryo sa tuwa ng ating Panginoong Santa Mariang Berhen. Isipin mo si Maria ginawang Panginoon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nasa Biblia ba yan? Wala. Sino pa ang ginawang Panginoon ng Iglesia Katolika? Ito. Sumasampalataya ako isang katisismo. Sabi dito, bilang Panginoong tanong ka ng tanong sa amin, ilan ang Panginoon? Tanungin nyo muna yung relihiyon mo, Anta. Ilan ang Panginoon? Isipin mo, si Pedro, ginawa mong Panginoon. Kaya pala, Iglesia ni Pedro ang sa inyo. Maliwanag naman kasi, pag-uusapan ay tunay na Diyos, iisa yon. Ipinakilala yon ng Panginoong Jesucristo. Yung pagka-Panginoon ba ng Kristo? Yun ba ay katutubong Kanya at walang nagbigay sa Kanya nun? Basa ng Biblia, hindi kuro-kuro, hindi palapalagay. Pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Yung pagka-Panginoon pala ng Kristo, bigay ng Diyos yun sa Kanya. Kaya walang problema kung ang Kristo tawaging Panginoon. Hindi dahil siya sa Diyos, kundi iyon ang ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Ang tanong, yung pagka-Panginoon ni Maria, yung pagka-Panginoon ni Pedro ng Iglesia Katolika, bigay ba ng Diyos yun? Kung bigay, anong talata? Yan ang hamon ko sa iyo, Anta. Ayan, so pagkatapos sa live show natin, Q&A ulit tayo ha. Last na ikot na to. Masasabi ko lang po na ito pong Iglesia ni Cristo po, talaga hindi po sumusunod sa alituntunin ng Diyos. Kasi po, ang sabi po sa kanila po kasi tao si Kristo, sabi po ng Diyos Ama mismo kay Kristo, sabi po sa Hebreo 1:8, ganito ang sinasabi sa anak. Wait lang, tingnan ko para di ako magkamali. Ayan, so kung may MCGI dyan, pwede kayo umakyat para makasali kayo sa discussion. At walang representative na MCGI. Ngunit, tungkol sa anak, ay sinasabi, wait lang, iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang sabi ng Ama kay Kristo nung pinakilala, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi yan sa Hebreo 1:8. Sa INC, ayaw nilang paniwalaan anong pagkakilala nila kay Kristo. Siya ay tao lang. Sabi naman sa 1 John 5:20, si Kristo ay tunay din na Diyos. Katulad din ng Ama, tunay na Diyos. Kung babasahin nyo, di ko lang mabasa kasi mahaba yung talata. Maubos yung oras ko. Si Kristo din ay tunay na Diyos. At kung tinatanong nyo kung ilan ang Diyos ay iisa. Iisa ang Diyos, iisa sila,
sa layunin at sa pagka-Diyos. Si Kristo ang banal na espiritu, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay espiritu, o ang Holy Spirit ay espiritu, kaya ito ay Diyos din. At patungkol sa anak, siya ay pinakilala na mismo ng Ama na siya ay Diyos sa Hebreo 1:8. At pinatotohanan pa ito sa 1 John 5:20 na siya ay tunay na Diyos. Kung ang Ama ay pinakilala ni Jesus Christ, siya ay tunay na Diyos, ganun din naman ang Ama, pinakilala rin siya na tunay na Diyos. So yung INC, mali talaga yung turo nyo. At patalon-talon pa kayo ng kuha ng Bible para lang maipasok yung pananampalataya yung labag na sa kalooban ng Diyos. At marami kayong na tawag niyan, hinahatak papunta sa impyerno. Wag naman. Kasi Diyos Ama, yung Ama na mismo nagpakilala na Diyos din si Kristo. Di ba kayo nagbabasa ng Bible? O iniilagan nyo lang yung mga Yun, hello. Sige, kapag kung dadaan natin sa mathematics, maaaring kung 1 plus 1, ganun lang pagbibilang ng Diyos. Kung ganito lang, i-demo natin. Katulad ng pagpapakita ni Brother Robin, ay calculator ako dito. Ano natin 1 plus 1, ba tama sila, magiging dalawa nga ang Diyos. Pero ganyan ba ang pagbibilang ng Diyos? Kung babasahin natin sa awit, ito, meron na, ready na ako. Ito. Awit 136 verse 2. Magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Marami talagang Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ano ba ibig sabihin ng magpakailanman in terms of mathematics? Magpakailanman. May limit ba? Kasi pag sabi mong 1, may limit yun Ang Diyos ba may limit? Ganun ba pagbibilang ng Diyos? Ganun ba katulad ng pagbibilang ng ganyan? 1 plus 1 plus 2. Hindi ganyan, mga kapatid. Ganto. Ganyan. Walang limit Add mo yan. 999. Infinity yan. Kung hindi kayo maniniwala, i-google natin. Pero ganyan sa mathematics. Infinity. Kung i-donate mo magpakailanman, inaano nila na infinite. Sige, tingnan natin sa mathematics. AI overview. Sige, so kaya natin. In mathematics, specifically when working with extended real numbers, infinity plus infinity equals infinity. Because infinity represents an unbounded, endless quantity rather than a specific number. Adding it to self does not produce a larger number, but rather a larger equal infinite set. Ito ang definition niya. Definition ng infinity. Infinity is not a real number, but a concept describing something without limit. Walang limit. Magdadagdagan infinity. Kaya result niya, infinity plus infinity equals infinity. Ganyan sa mathematics. Di mo pwedeng sabihin dalawang infinity. Mathematics, ganyan na ang pag-add. Yan, sige, ano ko na. Close ko na. Ayan. Okay. Sige, anyway. Ganyan ang pag-add sa infinity plus infinity is infinity. Ayan, mathematics pa lang, calculus. May advanced na kasi sa calculus tinuturo yan kasi kapag elementary hanggang 1 plus 1 ka lang. Pero kapag nag-advance ka na, pupunta ka sa advanced mathematics, infinity plus infinity is infinity. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kaya ang Diyos, dagdagan mo ng isang Diyos pa rin kasi infinity is God. Walang limit. Pinasa nga natin ang kaganyang kagandahang loob. Mami-measure mo ba yun? Hindi siya 1 plus 1 equals to infinity plus infinity equals infinity. Ayan ang masashare ko. Yun, salamat Bro Wilbert. Sumakit ang leg ko ron, napatagilid ako. So, next na si Kuya Real Talk. Lang naman ito. Siyempre, unang-una, alam natin na pag paniniwala na sinusubaybayan mo si antagonist, talagang makikita mo yung kabubuhan talaga. Ang claim na Diyos daw si Kristo, of course, napakaraming talata sa Biblia. Klaro mismo, si Jesus mismo
mo nagsabi kung sino ang tunay na Diyos, di ba? Juan 17:3. Ikaw ang tanging tunay na Diyos. Di ba? Napakalinaw nun. Anong latag nila antagonist? Antagonist, paniniwalaan nyo pa ba yan? Walang kredibilidad dyan dito sa TikTok. Mahinang klaseng nila lang. Anong latag niyan? Walang laman yan. Sa totoo lang. Diba? Puro kayabangan. Diba? Hindi nga yan nagsisimba eh. Si Kristo ay isinugo, hindi nagsugo. Juan 14:28, ang Ama ay higit sa akin. Saan mo isisiksik yung paniniwala nyo? Tinawag si Kristo na tao, Gawa 2:22. Si Jesus na Nazareno, isang taong pinatunayan ng Diyos. Saan mo isisiksik ang pagiging Diyos ni Kristo? Sabi ni Kristo, meron siyang Diyos. Juan 20:17. Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at sa aking Diyos at inyong Diyos. Diba? Hindi niya tinanggap ang titulong mabuti bilang Diyos. Marcos 10:18. Bakit ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nilinaw niya sa distinction na pagitan niya at ang Diyos. Ngayon, eto lang naman. Hindi nakapagtataka, may antagonist na tatayo. May Jordex na ang tagal-tagal na sa TikTok, wala talagang resulta. Diba? Anong resulta ni Jordex? Nakikipagdebate na nangungulangot? Anong resulta ni Jordex? Yung wala pa siyang kasalanan, suspect na kaagad. Siya nga ang nagpakilala sa sarili niyang Jurassic eh. Diba? Si antagonist na hindi lalaban sa debate kasi nakikipag-inuman. Diba? Anong ilalaban ng mga Katoliko sa tunay na aral sa Biblia? Bakit magulo ang aral ng Katoliko? Kasi nga wala sa Biblia. 'Di ba? Puro na lang sariling interpretasyon. Yung isa nga tumakas eh. 'Di ba? Hahanapan ng mga bagay na sinasabi. Walang maipapakita. The same sa lahat ng mga nandito, pag ikaw ay isang Katoliko, automatic ignorante ka kasi hindi ka naman dumaan sa doktrina eh. Hindi ka talaga dumaan sa doktrina. Anong ilalaban nyo sa antagonist? Anong resulta meron siya? Meron ba? May naipanalo ba siyang debate? Meron ba siyang label na isang mahusay na debatista? Wala, tae lang din. Bakit? Wala din namang galaw, walang bitaw. Wala talaga, as in totally zero. Kaya kung ako sa inyo, kung mga Katoliko, mag-isip-isip kayo. Napakaliit na talata pa lang yun. Thank you. Okay, salamat Real Talk. Aray ko. Mario Joseph, pati para tinamaan ako sa'yo. Next na natin last na si Malak. Hello. Malak. Ala. Una, batay sa pagtuturo mismo sa kanila, ang Trinidad, wala naman talaga yan sa Biblia eh. Batay din sa mga nagsipag-aral, mababasa dyan sa Dogma 3, sa page 130 na ang sabi doon, however, it must be stressed that we do not have from fall any conceptually developed doctrines of the Trinity, as was later arrived by the Council of Nicaea. Sa makatwid, talagang binibigyan nila ng diin na wala talagang makukuha mula kay Apostol Pablo patungkol sa binuong doktrina na Trinidad. Wala talaga sa pagtuturo. At batay din sa mga nagsipag-aral, di ba? Na kahit sa mga salin o ibang aklat ng New Testament, sa The Teaching of the Christ, sa page 177, ang sabi doon, the word Trinity does not appear in the New Testament. Sa mga kapatid, wala talaga. Sila mismo nagsasabi, yung mga aklat mismo nila. Meron ako dito ipakikita isang aklat pa nila na bakit kaya ganito yung paksa, no? Bakit kaya ganito ang paksa ng kanilang aklat? When Jesus become God. Pamagat pa lang, talagang doctrinal error na eh.
Ilang taon kaya dito ang Panginoong Jesucristo nang maging Diyos? Become God. Bata yan sa isang dalubhasa, si Richard. Kaya pag-usapang Trinidad, hindi dapat gamitin ng Biblia. Bakit? Kasi wala naman sa Biblia eh. Doon mismo sa pagtuturo ng mga papa, pari, at mga teologo, sinasabi niyan. Dinadaan sa teologo, essence, logic, yung pananampalataya eh. Hindi naman ganun. Yung mga apostol noon, mababa ng pinag-aralan, pero bakit naunawaan nila ang salita ng Diyos? Ipinaunawa sa kanila ng Espiritu Santo. Wala na mga teologo sinasabi mo, anta, loko, walang ganon.